my beloved Boss Mike Cervera. Kaya mga kababayan, alam nyo, tulad nitong katarantaduhan nito, tahimik kayo rito eh. Kayong mga dides, tahimik kayo rito. Basurang itinambak sa harap. Ayan na mga kababayan. Eto hong, naalala nyo ba? Yung basura na pinatambak ni Baste Duterte sa harapan ng DENR. Diyan po sa Davao, ay mga kababayan, hinakot na ho, niligpit na. Itong walang yang ito, itong anak ni Digong na nagpipiling, Duterteng matanda, nagpipiling, laki-lakihan, mga kababayan, bakla naman. Oo, hindi angkop, walang kumagat dyan, Baste. Hindi ka naging cool, naging batikos lang ang tinamo mo, 'di ba? Naging batikos lang ho ang tinamo ni Baste Duterte dito sa mga basura na itinambak sa harap ng opisina ng DENR. Gago, 'di ba? Tinakot na po ang basurang itinambak sa harap ng tanggapan ng DENR sa Davao City matapos ipag-utos ni Mayor Baste Duterte. Mismong DENR ang nagpalinis niyan sa tulong ng isang private company. Kita nyo, dahil pa sa private company mga kababayan, nalinis ho yung harapan ng Department of Environment and Natural Resources, DENR mga kababayan. Grabe si Baste, kabobohan. Bobo talaga mga kababayan eh. Nang kinundena ng ahensya ang utos ni Baste. Sa pahayag ni Environmental Management Bureau Director Michael Drake Matias. Kita nyo mga kababayan, yung mga basura, mga kababayan, lakihan natin, Boss Mike. Ayan tignan nyo naman mga kababayan, yung mga basura, wala nang madaanan sa gate ng DENR, itinambak yung basura. Bobo! Napaka-bobo ni Baste, mga kababayan. Yung mga DDS, tahimik dyan. Mahirap nilang ipagtanggol, kaya alam nyo nangyari. Siniper na lang yung mga bunganga nila. Tumahimik na lang yung mga DDS dyan. Kasi mahirap talagang ipagtanggol yan. Napakahirap ipagtanggol. Paano mo ipagtatanggol ang isang Baste Duterte kung ganyan ang ginawa? Magtambak ng basura sa harapan ng DENR. Nakawani ng gobyerno. Gago, di ba? Tapos sabay umiska po. Pagkatapos niya po na ipag-utos na itambak ang mga basura diyan po sa harapan ng opisina ng DENR, ang nangyari mga kababayan, alam nyo kung ano ang nangyari? Umiska po. Pumunta ng China. Di ba mga kababayan? Pumunta ng China ang gago. Napakawalang ya talaga mga kababayan 3K subscriber na lang 3,000 na lang mga kababayan Ilang tulog na lang yan mga kababayan at meron na tayong 300,000 at syempre mamimigay tayo ng maraming regalo para sa inyo. Ibabalik ko mga kababayan ang mga blessings na dulot ng channel na ito sa inyo. Babalik ko sa inyo, bakit hindi? Diba? Ganun dapat ibahagi ang blessings. Tuloy. Iginiit niyang labag sa batas ang ginawang pagtatapon sa harap ng opisina ng gobyerno. Iniutos ni Mayor. Alam, mga kababayan ko. Yan ba mga kababayan Lovely Dominguez, Michael D. Kalugod-lugod sa inyo yan. Kahit saan na mga lugar sa buong Pilipinas, wala hong gagawa ng katarantaduhang ganyan. Katarantaduhan kasi. Diba? Katarantaduhan, mga kababayan.
Kita nyo mga kababayan, puro katarantaduhan. Sige, tuloy. Baste ang pagtatambak ng basura. Kasunod dito ng iniutos ni Mayor Baste ang pagtatambak ng basura. Kasunod dito ng suspension order sa Davao City Sanitary Landfill matapos gumuho noong May 20 kung saan dalawa ang namatay. Sinuspindi ho, eto nga yan ito na topic na natin to natalakay na natin Ito hong landfill sa Davao City dahil sa kapabayaan ng city government sa etong acting mayor nyo na bobong bakla, mga kababayan, meron hong nadaganan, natabunan ng dalawa, namatay. Anong gusto nyo? Tuloy-tuloy pa yan? Siyempre, habang iniimbestigahan, ang DENR ay pinasara muna. At nais, siyempre, ng DENR na masigurado kung ligtas yan pong landfill na tapunan ng basura ng Davao City. Sabi ko nga sa inyo, masyadong pa rin OG mga kababayan, masyadong luma mga kababayan, itong pamamaraan pa ng Davao City na nagpapakilala na sila daw ay mala Singapore na. Yan po natin ipapasok. Kung mala Singapore ka, dapat may sistema na makabago ang pamamaraan ng pagtatapon ng basura. Mga kababayan, kasi kung ako ang mayor dyan, malamang yung mga basura na mga tinatapon nyo, gagawin ko pang panghanap buhay. Gagawin nating negosyo para dagdag kita ng ating lungsod. Bakit? Mga kababayan, may pera sa basura. Ngayon, kita nyo, sinasabi nila na mala Singapore. Sabi ko nga sa inyo, ang Singapore, ang basura nila ron, ginagawa pa na pera. Pwedeng gawing hollow block, pwedeng gawin na panambak, na maganda, pwedeng pataba. Ang daming pwedeng gawin. Kaya ako nagtataka paano naging mala Singapore na ang Davao City kung unang-una, hindi safe sa sunog ang Davao City. Ikalawa, lalong hindi safe sa baha ang Davao City. Ikatlo, mga kababayan ko, sa basura, hindi pa rin nila napapaunlad yung sistema ng pagtatapon nila. So, nasaan ang mala Singapore? I could not see the logic in there, sabi nga ni Norman Mangusin. Diba? Hindi ko makita talaga yung logic. Diba? Kayo, mga kababayan, nakikita nyo ba? Yaan. Kaya baste, gumawa ka ng paraan para naman kahit ikaw mapansin na ng madla. Our beloved Boss Mike!